dapat po mamatay yung yung phone charger, no, kapag sinaksak natin itong pinaka solar panel natin. Okay, moment of truth mga ka-DIY. Ayun mga ka-DIY, lumipat na yung connection, no. Nagkaroon po ng reading ng ampere sa ating pinaka solar panel, tapos namatay po yung reading ng ating ammeter sa phone charger. Ayun mga ka-DIY. Welcome back sa aking video tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay maglalagay po tayo ng relay para sa safety charging natin dito sa ating DIY emergency light na LiPo4 ang battery, no? Bali ang gawin po natin ay i-upgrade po natin ito, para sa safety future natin, at makapagbenta din kayo nito kasi kumpleto na ito. Kumbaga recommended ko na siyang pambenta, Meron din po palang nagbebenta ng may relay na, Sana po ay huwag kayong magalit sa akin, at gusto ko lang naman po mag-share sa ating mga ka-DIY na gusto gumawa nito, Bali explain po muna natin kung ano yung nagagawa ng relay. Bali ang ginagawa po ng relay ay hindi po pagsasabayin itong dalawang charger na to kung parehas po sila naka-plug in, Kunyari napagsabay nyo po yung solar at saka yung Type-C natin, yung isa po sa kanila ay mawawalan ng connection, yun po yung gagawin ng relay. Bali ang gagawin po niya ay isa-safety niya, papatayin niya yung isang connection para hindi po magsabay. Kasi pag nagsabay po yung dalawa na yan at nagkasalubong yung voltage niyan, ay possible po may masira sa dalawa na yan, possible na yung solar panel or yung phone charger natin, kaya kailangan ng relay, Pero kung ikaw naman po ay maingat at hindi pinagsasabay yung ganito, ay hindi nyo na po kailangan maglagay ng relay, kasi madalang lang po yung gumagawa nun, na pinagsasabay itong dalawa na to, Kaya kung maingat ka, ayan na, malinaw ka-DIY, hindi nyo na po kailangan maglagay ng relay. At kung Type-C lang po yung kung Type-C lang po yung charger nyo at phone charger lang ginagamit nyo na charger, ay hindi nyo na rin po kailangan maglagay ng relay. Tapos kung solar panel lang po yung gamit nyo, ay hindi nyo na rin po kailangan maglagay ng relay, Okay, malinaw po ba mga ka-DIY yung mga nagagawa ng relay? Kaya ganun po yung gagawin natin ngayon, Bali panoorin nyo po mabuti at sana matutunan nyo itong gawin, Tapos ang gagawin natin ay aalisin po muna natin ito yung connection nito, para makita nyo mabuti. At kung gusto nyo mag-assemble ng ganito na walang relay, ay goods na goods po ito, Nasa ating YouTube channel, nasa playlist po natin, at i-check nyo na lang po, Kaya good na good. Kasi medyo malalaki na ng konti gastos nyo kasi maglalagay pa po tayo ng relay at saka diode. Kaya medyo magiging mahal na ng konti, Pero good na good po yun, Okay. Balalisin po muna natin connection na to, at explain ko rin po sa inyo yung gamit ng relay, kung paano siya gumagana. Okay, tanggalin po muna natin mga connection nito. Okay mga ka-DIY, dito po muna tayo sa relay, Ayan. Bali ito pong relay natin ay 5 volts SRD, na 5 pin. Yan po yan. Tapos yung nasa gitna pong connection, yan po yung COM. At yung kaliwat kanan dito, yan po yung coil na tinatawag, Yan. Tapos ito po yung normally open, ito po yung normally close. Ngayon mga ka-DIY, pagka walang supply ng negative positive itong coil, ayan yung kabilaan na yan, ang normal na connection ay nandito po sa normally close, Ayan, normal close. Ngayon pagka sinuplayan nyo po ng negative positive itong kabilaan na yan, at magkaroon ng energy yung coil, lilipat po yung connection papunta dito sa normally open. Ayan, malinaw mga ka-DIY, Bali ang gagawin natin dito po yung solar natin charger, Tapos kapag sinaksak yung phone charger, ay lilipat po dito yung connection, Bali dito po natin palalabasin yung supply ng solar at saka phone charger. Dito po lalabas, mga ka-DIY, malinaw, Pag sinuplayan mo tong dalawa na to, lilipat po yung connection dito.
sa normally open. Pagka hindi mo naman po sinuplayan, ang normal na connection niya ay nandito sa normally close, ano. Ayan, bali pakita ko sa inyo para malinaw. Meron po tayo ditong tester, ano. Ayan, lipat lang po natin sa continuity. Ayan. Ngayon, lagyan po natin ng connection itong ano, i-test natin. Dito po muna tayo, no, sa normally close. Ayan, dito at saka dito. Dapat po pag walang energy itong kabilaan na to ay wala siyang, may connection po siya dahil walang supply to mga ADIY, no? Dapat may connection siya, no. Ayan mga ADIY, no. Ayan, no, mga ADIY, tumunog. Ibig sabihin nandyan po yung connection niya, no. Ayan, no. Ngayon pagka nilagyan nyo po ng negative positive itong kabilaan, lilipat po yung connection niya dito, ano. Hindi lang po natin matetest dahil wala po tayong pang connect dito ngayon, ano. Hindi ako nakapaghanda. Okay, pero yun lang po yung ginagawa niya, no. Dito natin nilalagay yung solar panel, dito po yung phone charger. Okay, dito naman po tayo sa diode mga DIY. Ayan, ito po ay may connection na kailangan kayong malaman, ano. Bali dito po sa ibaba mayroon pong sign na puti, ano. Ayan, ibig sabihin dito po yung connection ng positive sa taas, ano. Bali pagka nag-supply po kayo ng positive dito, diretso lang po yan, ano. Dito lalabas. Ngayon pagka nag-supply kayo ng positive dito sa baba ng linya na to, hindi po lalabas yung positive dito mga DIY, no. Hindi po lalabas yung positive. Ngayon pagka nag-supply kayo ng positive dito sa taas, lalabas po dito yung positive. Ngayon kapag nag-supply naman kayo ng positive dito, binaliktad nyo, hindi naman po lalabas dito yung positive, ano mga DIY. Malinaw, ano. Para mas malinawan nyo ay ayan, lipat lang po natin sa diode itong tester para makita nyo, no. Bali ito po yung positive, ito po yung negative. Okay, bali dito po muna natin ilagay yung connection, ano. Ayan, supplyan natin ng positive. O ayan mga DIY. Tapos ilagay natin dito yung test probe. Ayan, ayan, no, may connection siya mga DIY, ano. Ngayon pagbaliktarin natin yung positive, ilagay natin dito, tapos yung negative dito sa ibabaw. Tingnan natin kung may connection, ano. O ayan mga DIY, wala, oh. Ibig sabihin hindi po nakakadaan yung positive papataas, ano. Ayan po yung connection na gagawin natin mga DIY, ano. Hindi po nakakabalik yung positive pag dito po nyo pinadaan, ano. Pero pag dito nyo pinadaan ay nakakadaan siya mga DIY, ano. Kaya yun po yung ginagawa ng diode, ano. Okay, bali ito pong diode natin ay 1 ampere, ano. 1 ampere po yan. Pero kung yung charger nyo ay yung charging module nyo ay 2 ampere pataas, dapat 2 ampere po yung gamitin nyo, no. Tapos itong ano natin, relay natin ay 10 ampere mga DIY, no. Marami pong gumagamit nito mga DIY kasi marami kang pwedeng paggamitan nito, no. Okay, doon na po tayo sa pag-assemble ng ating DIY emergency light with relay, no. Relay protection. Okay, doon na po muna tayo, set up po muna natin. Alright mga DIY, no, nabaklas ko na po yung ating DIY emergency light, ano, para makapag-wiring na po tayo. Ayan, bali ang natira na lang po itong TP5000 at itong type C, no, na phone charger. Ayan, wala pa po tayong connection, nakabaklas po lahat. Bali yung gagamitin natin na power jack ay hindi po ito, no. Pero pwede po ito, no. Pinalitan ko lang po nito kasi gusto ko testingin itong power jack na to, no. Bagong bili ko lang po ito. Tapos yung connection nito, ayan. Ayan, ito po yung positive. Tapos ito pong dalawa na to, pares po negative yan, ano. Magkakonekta yan mga DIY, no. Pag naglagay ka ng negative dito, kahit di ka na maglagay ng negative dito, magkakonekta kasi dyan. Isang connection lang ng dalawa na yan. Tapos ito lang yung connection ng positive, medyo nakalayo, ano. Ito pa yung gagamitin natin. Okay, mas mura po ito kaysa dito, no. Ayan, pwede rin po ito mga DIY. Ito dalawang negative lang, ano. Tapos ito positive. Ito isang negative. Tapos ito negative, ito positive. Isa lang yan.
Okay. Bali ang gawin po muna natin, iparallel po muna natin yung negative nito, no? Pagduktungin natin dalawa dito. Ayan. Tapos maglagay kayo ng extra wire na negative para sa ating yung connection dito, no? Okay. Connecta po muna natin. Okay mga kadewa, no? Naparallel na po natin yung negative ng ating type C dito sa ating power jack, ano? Ayan, nakaparallel na po siya. Yan, mukhang marami lang po na wire, ano? Pero isang connection lang po yung negative na yan, ano? Kung ito po yung gagamitin nyo ay dapat tatlong wire nandyan sa may ano natin, sa may negative. Ayan na. Ito, isang ano lang po ito connection, ano? Mukha lang po siyang maraming connection kasi marami yung pwedeng paghinangan ng negative. Tapos nilagyan na rin po natin ng wire yung positive, ano? Ayan mga ADEWA, yan, malinaw ha. Baling gagawin ko po dito ay isushoot ko na dito sa aking box. Ayan, ipopwesto ko na siya. Tapos ADEWA, next natin itong relay na, no? Ayan, hininangan ko na po siya ng diode. Ayan po yung connection niya na ng mga ADEWA. Bali, ano ko po pala yung diagram nito dito sa ating screen, ano? Ayan, ipapakita ko. Tapos, screenshot nyo mga ADEWA, no? Tapos save nyo, no? Para meron kayong copy, no? Ayan, yung diode po, ayan, ha? Nandyan po sa ating normally close, ano? Tapos, yung isang diode po nasa coil, ano? Negative, positive. Tapos, nakapwesto po yung puti papunta dito, no? Ibig sabihin, hindi po makakadaan yung positive pagka nagkaroon ng positive dito, no? Protection lang po yan mga ADEWA, ano? Kaya naglagay po tayo ng diode, ano, mga ADEWA, protection, ano? Tapos eto, pag duman dito yung positive papunta doon ay hindi na po makakabalik, ano? Pag lumabas dyan sa puti, hindi na po makakalabas dyan yung negative, ay yung positive, hindi na siya makakabalik, kaya wala ng backflow. Dito rin po, ano, kapag nagkaroon siya ng supply ay hindi na po siya magkakaroon ng chance ang makapasok. Yan po connection ng mga ADEWA. Okay, tapos ipwesto na po natin siya dito sa ating junction box, ano, para makapag-wiring na po tayo. Pwesto na natin siya. Okay. Alright mga ADEWA, no, naipwesto na po natin yung relay natin. Ayan, bali dyan ko po siya ilalagay, no. Kayo po kung saan nyo gusto din ilagay ng mga ADEWA, basta yung wiring ay tama po, no. Tapos yung diagram ng mga ADEWA, huwag nyo kalimutan ni screenshot, ano. Okay, magsimula na po tayo mag-wire, ano. Bali ito po yung positive ng ating power jack. Tapos ito yung positive ng type C charger natin. Ngayon, itong type C charger natin, dito po natin kukonekta, no, sa normally open. Ayan mga ADEWA, malinaw pa yung type C. Tapos itong solar na ano natin, power jack, dito po sa normally close, ano. Ayan, dito mga ADEWA, no, sa ating normally close, dyan po natin i-connecta. Ayan, dito. Tapos yung negative natin, ayan, kahit alin sa dalawa, i-connecta nyo po dito, no, sa ating coil dito sa may bandang kaliwa, ano. Okay, malinaw mga ADEWA, type C, power jack na pang solar panel. Tapos yung negative, ayan, maglalagay tayo ng supply kahit alin dito sa negative na to, no? Okay, lagyan natin ang connection. Okay mga ADEWA, no, nalagyan na po natin ng wire, no, naihinang na po natin. Bali ito po yung type C, ito po yung power jack na para sa solar, at isang negative, ano. Gaya po na sabi ko sa inyo kanina, alinman kanina doon sa ginawa natin connection, ano. Bali ang next naman natin, dito naman po tayo sa may gitna, ano, sa may COM. Itong COM po ay maglalagay tayo ng wire at i-connecta po natin dito, no, sa unang butas na to. Diyan po yung positive. Yan, dito sa COM, papunta dito sa unang butas. Tapos yung negative po, ihinang na natin ito, yung natitirang negative, dito sa pangalawang butas, ano. Ayan mga ADEWA, no. Dito yung positive, dito yung negative. Okay. Bali, lagyan na po natin ng wire, no. Next natin. Yan mga ADEWA, yo. Goods na po yung connection natin. Ikabit na rin po natin yung positive. Ayan, no. Okay na po siya. Ikabit na po natin siya sa
positive input yung unang butas, tapos yung negative ikabit na rin po natin dito sa pangalawang butas, ano. Okay, bali next naman po natin ay ipwesto na po natin yung ating battery, no, at ang ating potentiometer ipwesto na po natin siya ulit, ano, at malapit na po ulit tayo matapos. Pagkapwesto natin, lagyan na po natin siya ng connection, ano. Itong unang butas papunta po sa positive ng ating battery, tapos yung pangalawang butas papunta po sa negative ng battery natin, ano. Yun yung pangalawang connection natin. Okay, pwesto po muna natin, ano. Okay mga ka-DIY, no, napwesto na po natin yung battery at saka potentiometer, at naglagay na rin po tayo ng wiring, ano. Bali yung nasa dulong butas, ayan, positive po yan, papunta sa positive ng battery, papunta sa positive ng power potentiometer, no. Tapos yung pangalawang butas sa huli, negative din po yan, papunta sa negative ng battery, papunta sa negative ng power ng potentiometer. Ayan na mga ka-DIY, malinaw, binalik na po natin connection nya. At tapos na po tayo mag-wiring dito sa charger, no. Ang next naman po natin ay ibabalik na rin po natin yung ilaw, ano. Ihinang na po natin siya ulit para okay na, no. Bali yung sa power ay sa motor negative at motor positive, dyan po yung negative positive ng ilaw, ano. Ayan, bali i-connect ko na po ulit, tapos punta na po tayo sa testing, ano, para matesting na natin yung ating relay, ano, para makita nyo na kung paano siya gumagana. Okay, hinang na po natin ulit yung ilaw. Okay mga ka-DIY, ano, naihinang ko na po yung ilaw at goods na po yung connection natin, no? Ayan, no? Iilaw na po ulit siya, no? Ayan, kalakas. Tapos ayan, may pahabol lang po ako, no. Bali sa may negative po ng ating, ayan, TP5000, pwede pong magkadikit yung dalawang nasa gitna na yan, ano. Ang wag nyo lang pong pagdidikitin itong nasa taas, wag nyo ididikit dyan sa gitna. Tapos itong nasa baba, wag nyo ididikit sa gitna, ano. Yan lang po yung ingatan nyo. Pero yung gitna po ay pwedeng magkadikit, ano. Ayan mga ka-DIY, no. Yun lang pahabol ko. Okay, punta na po tayo sa testing. Okay mga ka-DIY, punta na po tayo sa testing, ano. Ayan, naisarado na po natin yung ating junction box, ano. At good na po yung connection na ginawa natin. Ayan, no, napakalakas mga ka-DIY, gaya gumawa kayo nito, no. At good na good to sa emergency. Ngayon, ang gagamitin natin pan-testing ay itong phone charger, no. Itong Bobbin na brand. Tapos yung magsisilbing solar panel natin, itong adjustable power supply, ano. Wala na po kasing araw ngayon, ano, kasi gabi na po, kaya ito na po yung magsisilbing solar panel natin. Tapos ang voltage na sinet po natin dyan ay 5.5 volts, ano. Ayan, tapos nagkabit din po tayo ng meter, ano, para ma-check po natin kung may ampere na pumapasok. Iset lang po natin to na 0. Ayan. Okay, punta na po tayo sa testing. Dapat okay, unahin po muna natin yung phone charger, no. Pag sinaksak nyo po yan, dapat may reading po yung ano natin, ano, phone charger. Ayan mga ka-DIY, oh. May pumapasok na 4.9 volts, 0.9 ampere, ano. Ayan, charging na po siya. Ngayon mga ka-DIY, yung solar panel natin isasaksak na po natin, ano. Ayan, ito na po yung magsisilbing solar panel. Dapat po mamatay yung ano, yung phone charger, no, kapag sinaksak natin itong pinaka solar panel natin. Okay, moment of truth mga ka-DIY. Ayun mga ka-DIY, oh. Lumipat na yung connection, no. Nagkaroon po ng reading ng ampere sa ating pinaka solar panel, ano. Tapos namatay po yung reading ng ating ammeter sa phone charger. Ayun, no, mga ka-DIY, oh. Nawala ng reading, kaya good na good po yung connection na ginawa natin, ano. Okay na po siya. Bali ang magiging priority po yung pinaka solar panel. Okay, testing pa po natin, ano. Bunutin naman po natin yung pinaka solar panel. Dapat po bumalik yung connection sa phone charger. Okay, check natin. Bunutin na po natin. Ayun mga ka-DIY, oh. Bumalik na po yung sa reading ng phone charger. Ayan, oh. Nagka-reading na po siya ulit. Ayan mga ka-DIY, no. Tapos
Isa pa pong testing ano, ibalik po natin yon sa phone charger, ay sa solar panel kung mawawala yung sa phone charger. Ayun mga ka-DIY, yan. Goods talaga yung connection natin. Kahit ulit-ulitin ko ay okay na po ano. Bali ang priority po ay yung pinaka solar panel. Ngayon mga ka-DIY, kung gusto nyo maging priority yung phone charger, ay pagpalitin nyo lang po yung connection ng solar panel at phone charger dun sa may pinaka relay ano. Doon nyo po pagpapalitin ano. Ayan, ipa-flash ko sa screen kung saan banda ano. Ayan. Pagpapalitin nyo lang po yung connection ng dalawa na yan ano. Ilipat nyo lang po yung phone charger doon sa may baba, tapos yung solar panel naman po doon sa may taas ano. Kaya ayan, magpapalit na po ng priority yan ano mga ka-DIY. Okay, ganun lang po yun. At meron na po tayong safety feature sa ating DIY emergency light with relay ano. Okay mga ka-DIY, sana po may natutunan kayo sa aking DIY project na ginawa ngayon ano. At kung hindi ka pa po nakapag-comment sa aking last tutorial doon sa may isa kong tutorial, ayan, ipa-flash ko sa screen, ay mag-comment ka na po ano ng Merry Christmas ka DIY, kasi sa susunod ko pong tutorial, i-announce ko na po yung winner ng DIY emergency light natin ano. Ayan, bali meron po tayo pinamimigay doon ano mga DIY. Ayun lamang po mga ka-DIY no. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe para lagi ka updated sa mga susunod pang video. Yun lamang po. Maraming salamat.